Mga kwentong sumasa inyo. Mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Benjamin. Pero tawagin niyo na lang ako sa palayaw kong Nonoy. 73 anyos at taga Zambales. Gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang kwento namin ng asawa kong si Candida, o mas kilala bilang Ida sa aming mga mahal niya sa buhay. Nagkakilala kami noong dekada 70. Higit 20 anyos lang ako noon at nagtatrabaho sa isang tindahan ng mga materyales panggawa ng bahay. Anak ako ng isang masipag na magsasaka at ng isang napakagandang guro. Nagtatrabaho ang aking ina sa isang pampublikong paaralan noon at doon ko nakilala si Ida. Bago-bago pa lang siyang guro at ang nanay ko ang gumagabay sa kanya sa pagtuturo. Tony, maniwala kayo na love at first sight ako kay Ida. Magiliw ako noon sa mga babae at nakailang nobya na rin ako. Pero iba ang naging tama ko kay Ida. Matapang kasi ang mukha at pag-uugali ni Ida noon. Hindi katulad ng mga naging nobya ko na pagkalambing-lambing. Kung tingnan ako ni Ida, akala mo tutusukin ako ng mga mata niya. Dumaan talaga ako sa butas ng karayom para lang mapasagot si Ida. Usap pa noon sa mga lalaki ang magsibak ng kahoy, mag-igib ng tubig mula sa balon, mangharana at maging alipin ng mga babaeng nililigawan. Pero hindi ko alintana ang pagod at hirap nang sa wakas ay sagutin ako ni Ida. Ibang klase kasi magmahal si Ida. Kaya niyang balansihin ang pagiging mabait at dominante. Agad ko siyang niyayang lumagay na sa tahimik pagkalipas lang ng 1.5 taon. Siyempre hindi naman talaga tahimik ang pag-aasawa. Magkahalo itong saya, lungkot, tagumpay at kabiguan. Pero ang mahalaga ay may katuwang kang harapin ang mga yun. At si Ida ang kasangga ko sa loob ng 50 taon. O, anong iningisi-ngisi mo dyan? Tingnan mo tong matandang to. Hoy, Benjamin! Bakit, Ida? Ano bang tinitingnan mo? Para kang duwende dyan kung tumawa. Ida, tignan mo to. Ano yan? Pahiram nga ako ng salamin mo at hindi ko mababasa yan. Hindi mo kailangan magbasa. Mga larawan lang yan, oh. Aba, sino mga yan? Mga artista. Sa Maynila. Galing to sa kumpare ko. Nagpunta kasi siya sa anak niya sa Maynila. Sabi ko, dalan ako ng pasalubong. Kala ko t-shirt o alak ang ibibigay. Ito ba naman ang inabot sa akin kanina? Sus! Kunwari ka pang di natutuwa. Wala naman ako sinabing di ako natutuwa. Abay, napakasaya ko nga. Siraulo ka talaga. Teka, bakit mga nakapantet bra lang yung mga yan? Patingin nga. Swimsuit kasi ang mga suot nila. Ganyan na ba ang usong panligo sa dagat? Oo. Ay, sino to? Oh. Ang gandang bata nito ah. Oh. Mukhang may lahi. Bagong artista lang yan. Ito to. Itong isang to. Di ba't pinapanood mo yan sa hapon? Aba, oo nga no. Ay, maganda pala katawan niya no. Ganyan-ganyan katawan mo noon. Tigil ka nga. Oo nga, di mo natatandaan. Kaya nga kita niligawan noon. Dahil alam ko maganda ang hubog ng katawan mo.
Akala ko ba nagustuhan mo ko dahil sa ugali ko? Bonus lang yun. Habol ko talaga sa'yo yung katawan mo. Puro kakalukuhan. Teka nga, maghahain na ako. Teka, ano nga pala ulam? Daing na may ensalada. Yun. Sige, susunod na ako ha. Tapusin mo na yung paglalaway mo dyan. Oo, bibilisan ko. Teka, mailigpit na nga ito. Mamaya na lang ulit. Maghihiwa muna ako ng mangga. Pangimagas namin ni Ida. Hinog na yung mga binili ko sa palengke nung isang araw eh. Sayang pag nabulok lang. Ano yun? May nabasag. Teka nga. Ida! Ida, may nabasag ka na naman ba? Baso ba yan? Mauubos na mga... Ida! Ida! Ano nangyayari sa'yo? Nadulas ka ba? Ida! Galing ka. Tulungan kita. Maupo ka dito. Ida! Ida! Nagpapahinga ang nanay niyo, Gerald. Malayo na sa peligro ang buhay niya. Swerteng araw at mild stroke lang yung nangyari. Pero nakakapagsalita pa ba siya, Tay? Oo naman, nakakapagsalita pa. Hindi naman naapektuhan yung pananalita niya pero hinang-hina siya ngayon. At manhid na yung kaliwang braso niya at paa. Sabi ng doktor, hindi naman kailangang operahan ng nanay niyo. Hindi pa siya ngayon. Oobserbahan muna ang lagay ng puso niya tsaka utak. Sige, Tay. Sasabihan ko si Kaloy para sabay kami makauwi dyan at madalaw namin si nanay. Sige anak. Pagod na rin ako eh. Babalik na ako sa tabi ng nanay niyo, ha? Sige po. Mag-iingat kayo, Tay. Makabalik na nga sa loob. Kawawa naman tong asawa ko. Na high blood siguro kakatingin ko sa mga picture ng magagandang babae. Hida, huwag ka mag-alala. Hindi na ako magpapakita sa iyo kapag tinitingnan ko yung larawan ng mga babae. Pero salamat at ligtas ka, Ida. Dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag iniwan mo ako ng basta-basta. Tony, nagkaroon ng problema sa puso ang asawa kong si Ida. Dahilan para ma-stroke siya. Buti na lang, hindi ganun kalala ang nangyari sa kanya. Hirap siyang maglakad dahil sa pamamanhid ng kalahati ng kanyang katawan. Pero hindi naman napuruhan ang kanyang pananalita. Buti na lamang at agad ko siyang naitakbo sa ospital sa tulong na rin ng mga kapitbahay namin. Kami lang kasi ni Ida ang magkasama sa bahay. Nabiyayaan kami ng 2 anak na lalaki pero may sarili na silang mga buhay sa ibang lugar. Matapos nga ang higit 1 linggo sa ospital, ay nagawa ko nang maiuwi si Ida. At doon na nga nagkaroon ng pagbabago sa buhay naming mag-asawa. Dati-rate, siya ang unang nagigising at kumikilos sa bahay. Pero mula nang ma-stroke siya, ako na ang gumagawa ng lahat ng gawain ni Ida. Mula sa pagluluto, hanggang sa paglilinis at paglalaba. Pilit kaming isinasama ng mga anak namin para tumira sa puder nila. Pero ayaw namin ni Ida. Ang panganay kasi naming si Gerald ay mahilig magmando at magbawal ng kung ano-ano. Si Kaloy naman, masyadong magaslaw at makalat sa bahay. Baka mas mapadali ang buhay namin ni Ida kapag kasama namin sila. Ayos na kami sa buhay probinsya, malayo sa gulo at ingay ng syudad.
Ida. Ida, bangon na. Nakahanda na ang almusal. Anong oras na ba? Alas 7 na. Alas 7 pa lang pala eh. Aba, Ida. Alas 6 nga ang oras ng almusal natin, di ba? Anong gusto mo? Magantay ng alas 10 bago ka bumangon. Inaantok pa ako, Noy. Ay, sus. Hindi pwede yan, Ida. Hindi porket nagkasakit ka magpapaday ka na sa karamdaman mo. Huwag mong baguhin yung mga nakasanayan mo na. Para naman mabilis ka makabalik sa dati. Halika na, bangon na. Tatayo kita, ha? At pagkatapos ng almusal, maglalakad-lakad tayo sa labas. Ay, mali. Ako lang pala maglalakad. Ikaw magpapagulong-gulong lang. Abat, nagagawa mo pa akong pagtawanan. Totoo naman Itutulak ko lang naman yung wheelchair mo. Basta ang importante, makapagpaaraw ka at makalanghap ka ng sariwang hangin, ha? Kaya halika na, ha? Halika na. Bibilang ako ng 3, ha? Tapos iangat na kita. Handa ka na? Oo. Eto na, ha? 1. Noy, ano ba? Sabi mo bibilang kang 3. Ayan na. Maupo ka na sa wheelchair. Hayop ka talaga. Usapan sa 3 bilang. Ikaw naman niloloko lang kita. Pampagising na rin ng diwa mo. Hindi nakakatuwa ah. Oo na. Halika na sa lamesa. Pakakainin na kita at baka gutom lang yung kasugitan mo ngayong umaga. Saan mo gusto magdaan? Papunta doon kina Toti o papunta sa sakahan? Sa sakahan na lang. Ayokong makita si Toti. Oh. Wala akong enerhiya para makipagkwentuhan sa kanya. Wala na siyang ginawa kundi siraan ng mga kamag-anak niya. Kala mo naman kung sino siyang perpekto at makadiyos. Kung sa bagay, baka lalo pa makasama sa yung pagiging negatibo ni Toti. Kaya sige, doon tayo sa sakahan banda. Ba't napabuntong hininga ka? Pagod ka na ba? Hindi naman. Ngayon totoo niyan gusto ko ngang matawa. Matawa? Oo. Tungkol saan na naman yung iniisip mo, Noy, ah? Kalokohan na naman yan, ano? Hindi lang ako makapaniwalang naka-wheelchair ka na kasi. Ano ka mo? Naalala mo yung usapan natin dati? Nagpustahan tayo. Sino sa atin una magkakasakit at mauuwi sa tungkod o sa wheelchair? Naaalala mo pa yun. Panalo ako, Ida. Ikaw ang nauna. Wala ka na kalaban-laban sa akin ngayon. Naka-wheelchair ka na di mo na ako pwede sigaw-sigawan. Aba, kapag napuwisit ako sa'yo dadalhin kita sa burol. Tapos magugulungin lang kita pababa. Ay, nako. Ewan ko ba naman paano nangyari to? Dapat ikaw ang nandito sa sitwasyon ko Bakit naman? Ikaw ang mabisyo. Sus. Ikaw ang mahilig sa alak, sa sigarilyo, ikaw ang takam na takam sa karne, sa mga matatabang pagkain. Hindi ka rin mahilig mag-ehersisyo. Pero bakit ako ang nagkasakit? Siguro naman, alam mo na. Hindi ko mo palakain ka ng gulay o ng isda, iligtas ka na. Kita mo naman ako. Malakas pa sa kalabaw. Ay, hindi. Alam ko na. Nagkasakit ako sa puso dahil ikaw ang asawa ko. Ano ka mo? Ito ang epekto ng pagkakaroon ng asawang sakit sa ulo. Aba, Paborito mo akong bigyan ng konsumisyon. sus. Di ba nung bagong kasal pa lang tayo linggo-linggo kang may naiisip na bagong pakulo para galitin ako. Wag mong ikakaila yun. Hindi ko naman kinakaila. Pero kita mo naman, lahat nga siguro ng sakit ng ulo binigay ko na sa'yo. Maliban lang sa pambababae. Diba? Tama ko, no? Ay, kailan? Hindi mo ko nahuling mambabae. Hindi mo ko nakitaan ng dahilan para pagdudahan. Oo na. Magaling kasi ako magtago. Anong sabi mo? Biro lang. Naman, Nako, Benjamin ha. Wag mo akong binibiro ng ganyan. Kung
Meron ka nga aminin. No. Aminin mo na habang buhay pa ako. Magsalita ka. Nagkaroon ka ba ng ibang babae maliban sa akin? Nagkaroon ka ba ng ibang pamilya, mga anak sa labas? Umamin ka. Wag mo akong tinatawan-tawanan, Noy, ha? Ida. Lahat ng tanong mo, sagot wala. Wala ako naging ibang babae. Sa'yo lang ako may mga anak. Sigurado ka. Sigurado pa sa pagsikat ng araw sa silangan. Ikaw lang ang babaeng minahal ko. Sa'yo lang ang mga mata ko, puso at isipan. Papa, dapat lang. Alam mo, hirap na nga ako magtyaga sa'yo eh. Magdadagdag pa ako ng isa. Ano ka ba? Akala mo ikaw lang ang nagtyaga. Lalo naman ako. Oo, sige na, tama na. Hindi na ako makikipag-away. Kaya nga tayo nandito sa labas para makatulong sa'yo. Huwag mo nang patasin ang emosyon mo at baka diretso pa kita sa ospital. Sige ka, habang naka-wheelchair. Ano, gusto mo yun? Siyempre hindi. Yun naman pala eh. Pero, alam mo, Ida, may naisip ako. Ano na naman? Lagyan ko kaya ng makina ng motorsiklo tong wheelchair mo. O kaya kabit ko to sa motor mismo. Para nakakabiyahe tayo na malayo. Ano tingin mo? Puno ka talaga kalokohan, oo. Iuwi mo na nga ako at nakakapaso ng init ng araw. Sige, tayo na. Tony, ganun na ang naging siste namin ni Ida araw-araw. Kakain ng agahan, magbibilad sandali sa arawan, uuwi, saka ko siya paliliguan o di naman kaya pupunasan gamit ang bimpo at maligamgam na tubig. Pagkatapos nun, ay pababantayan ko siya sandali sa kapitbahay para makapamalengke ako. Pag uwi ko naman, agad akong magluluto ng pananghalian. Iidlip kami sandali sa hapon. Pagkagising, lalabas ulit para magpahangin. Pagsapit ng 5:30 ay paghahanda ko na ng hapunan si Ida. At bandang 8:00 naman, nakahiga na kami para matulog. Ganun ang buhay ng mga retirado na. Sa iba siguro parang walang kalatoy-latoy ang gawain namin sa araw-araw. Pero ito ang pahingang matagal naming hinintay. Ilang dekada kaming kumayod ni Ida. Kahit nung napagtapos namin ang mga anak namin, ay hindi pa rin kami tumigil sa paghahanap buhay. Higit 60 na kami nang maisipan naming magretiro. Kaya kung tutuusin, ilang taon pa lang naming tinatamasa ang pahinga. Pero syempre, may mga ilang bagay kaming pinagsisisihan. At yun ay hindi namin nagawang mamasyal kung saan-saan. Hanggang salita na lang ang pangarap naming libutin ang buong mundo. Kaya naman ang mga anak namin na sina Gerald at Kaloy ang gumawa ng paraan para kahit papaano ay makapunta kami sa ibang lugar. Lalo na nung nagkasakit ang nanay nila. Ida, ang laki na ng pinagbago ng Batangas, ano? Hindi ganito dito nung huli nating punta. Noon, malawak na dalampasigan lang to pero ngayon, sus dami ng tao. May mga gusali pa. Pakapangit na. Ano ka ba, Noy? Siyempre, lumilipas ang panahon. Maraming nagbabago. Sayang lang. Kasi hindi na-preserve yung ganda ng dalampasigan. Tay! Ano ho bang ginagawa niyo dito sa labas ng kwarto natin? Bakit hindi po kayo maglibot-libot sa buong resort? Paano naman kami maglilibot-libot? Hindi naman lahat ng daanan pwede sa wheelchair ng nanay mo. Puro hagdan parot pa rito. Hindi ko rin naman madadala nanay mo sa may dalampasigan eh. Bakit naman ho hindi? Bubuhatin ko si nanay. Ayoko. Ayos na ako dito. Masaya na akong nakikita ang dagat. Asan ba si Kaloy? Parang kanina ko pa siya hindi nakikita. Ewan ko nga eh. Ay, iyan na pala. Hoy, Kaloy. Saan ka nagpunta? Doon sa reception.
Ang ginawa mo doon? Kala ko naman bumili ka ng pagkain o inumin. Ah, gusto nyo ba? Hindi. Nagtanong-tanong kasi ako ng mga water activities na pwede nating gawin dito. Nang tinapa ka talaga oh. Marami naman silang pagpipilian. May jet ski, may banana boat, tsaka... bakit ganyan ka makatingin sa akin? Gusto mo bang kaltokan kita? Sinong gagawa ng mga pinagsasabi mo? Tayo malamang. Tayo? Si nanay? Si tatay? Pwede naman na. Uupo lang naman sila dun eh. Ungas, alam mo si Tenta na si nanay at tatay eh. Paano kung nabalian sila? Sige nga. Bakit naman mababalian? Pwede naman nating sabihin dandahan nilang yung bilis. Ay naku, ewan ko sa'yo. Parang naman may experience nila yung... Naka-wheelchair yung nanay natin, Kaloy. Ano, tanga ka ba? Oh, tama na yan, tama na. Nandito tayo para magsaya, hindi para mag-away-away. Kaloy, anak, pasensya na ha. Hindi pwede ang gusto mo sa nanay mo. Kayo na lang ni Gerald, mabuti pa. Ayoko nga. Tanda-tanda ako na rin para sa mga ganyan. Ito lang si Kaloy yung matanda, pero utak bata pa rin. Bumili ka na lang ng pagkain, mabuti pa. Sige na, malis ka na. Oo na. Tay, may kukunin na po ako sa sasakyan. Oh, Tay, sige. ayos lang kayo? Oo, nak. Bilis lang ho ako. Hida, ano bang pinagkakain mo ng pinagbubuntis mo si Kaloy? Hoy, kalahati niya dugo mo, no? May asawa at mga anak na yan, no? Buti at maayos pa pamilya niya. Sigurado po kayo okay lang dito sa inyo kumain sa kwarto, tay? Masyadong maraming tao doon sa restaurant. Mainit, baka mapaano pa nanay nyo. Ayos lang kami dito, nak. Kaloy, kumakain na tayo dito. Okay na yan. Kuya, tama na yung 3 bira. Ano pake mo? Nay, tay, makikinig ba kayo sa akin? Ha? Bakit? Di ba sabi ko naman, ako nasa tama, di ba? Si Carla to yung masyadong mataas yung gustong klase ng pamumuhay. Ang tinutinu pa niya nung nagpakasal kami. Sabay ngayon, kulang na lang eh, hindi na ako matulog kakatrabaho. Tapos yung mga anak ko pa, ewan ko kung kanino nagmana. Panganay ko may sariling mundo. Yung bunso ko nag-aaral pa, pero akala mo kung sino na umasta. Sarap pagbabatukan eh. Minsan gusto ko na makipaghiwalay. Gerald, Iiwan ko sila ng lahat. Bibigyan ko sila ng pera buwan-buwan, pero bahala na sila sa mga buhay nila. Gerald, kumalma ka nga. Uuwi na lang ako sa atin. Magtatago na lang ako at magpapakirmitan nyo. Tignan natin. Kung hindi nila ako hanap-hanapin, di ba? Gerald, tama na yan. Sa bagay, sawa na rin naman ako magtrabaho eh. Yung mga kasama ko sa opisina, toxic, puro chismisan. Ginawan pa ako ng kwento na nang bababae raw ako. Di nakarating kay Carla, sus ko po. Di pa ni bagong away. Gerald, ano Diba? ka ba? Kumain ka nga na maayos. Hindi kasi. Bakit ba kasi nangyayari sa akin to? Wala naman akong ginagawang masama eh. Gerald, kasi... Kuya, Ay, napakamalas ko. Diba? Sa asawa, sa mga anak, sa trabaho. Sinabi ng tama na eh. Ano ba? Dinala niyo ba kami dito ng nanay niyo para lang mamroblema? Ano mo kanina ka pa sa biyahe, Gerald ha? Ang bilis suminit ang ulo mo. Dami mong reklamo. Tapos ngayon, hindi kami makakain ng maayos. Lalo na yung nanay mo dahil sa mga pinagsasabi mo. Nagkikwento lang naman ako eh. Alam niyo namang hindi pwedeng ma-stress ang nanay niyo. Tapos kanyang pa maririnig namin mula sa inyo. Lakas ng loob mong uminom sa harap namin. Alam mo malaki ka na eh. Matanda ka na. Gamitin mo yung utak mo. Hindi puro bibig. Noy, tama na. Anong gusto mo? Kami pa ng nanay mo mag-isip ng solusyon para sa'yo. Hindi naman ho sa ganun. Kala ko naman gusto niyong ipasyal ang nanay niyo. Eh, ang pala'y dadagdagan niyo lang ng iisipin. tay, kalma lang. Noy, tama na. Alam mo, bukas na bukas din iatid niyo na kami pa uwi, ha? Ayoko naman kasama kayong dalawa. Papagod lang kami lalo ng nanay niyo.
Doon nga kayo sa labas kumain. Nay, Lumabas kayong dalawa. Opo. Tay, pasensya na po. Ay, ewan. Tony, ang dapat sana'y masayang bakasyon ay nauwi sa wala. Kinabukasan ay nagpahatid na kami pauwi sa amin. Kasi naman tila may saltik ang dalawa kong anak. Matatanda na sila pero parang marami pa silang hindi alam sa mundo. Si Kaloy minsan parang hindi nag-iisip. Si Gerald naman, puro galit at problema ang dalahin sa buhay. Ay nako, totoo nga ang sabi nila na hindi natatapos ang pagiging magulang mo hanggat wala ka pa sa ilalim ng lupa. Gaya namin ni Ida, kami pa rin ang binibuisit ng mga anak namin tungkol sa mga problema nila sa buhay. Huwag niyo sanang masamain, mahal namin ni Ida ang mga anak namin. Pero kung yung ibang kaedara namin ay gustong tumira kasama ang mga anak nila, iba kami ni Ida. Iba na ang henerasyon at takbo ng isipan ni na Gerald. Matanda na kami para makipagsabayan pa sa kanila. Kaya nga pinili naming manatili sa probinsya. Tony, humingi naman ng dispensa si Gerald sa hindi masayang bakasyon na naibigay nila sa amin ni Kaloy. Nangako siyang babawi sa ibang paraan. Pero hindi ko naman akalain na ang pagbawi palang gagawin niya ay ang pagkuha ng caregiver para sa nanay niya. Sabi ni Gerald, 2 na lang kami ni Ida sa bahay. Mahirap na raw kapag may nangyari sa amin. Paniguradong hindi ako magagawang saklolohan ni Ida. Kaya mainam daw na may kasama kami sa bahay, alang-alang na rin sa aming kaligtasan. O Nay, isang subo pa ho. ako na. Ako na lang ang hahawak ng kubyertos. Nagagalaw ko pa naman yung isa kong kamay. Nagagalaw nyo nga ho, pero nanginginig naman. Ang dami hong natatapong pagkain no, kaya ako na ho, trabaho ko naman ho ito eh. Sige na, Busog kain na pa. ako. Ay hindi Nay, konti pa lang nababawas sa pagkain nyo. Oh. Ayos na ako. Wala na akong gana. Ay Nay, yan ang hindi pwede. Nasaan ba si Noy? Nagpunta ho ng botika. Eh Nay Ida, kumain na ho kayo. Ubusin nyo na to, konti na lang ho. Dali na Nay. Nay, dali na. Nay, wag matigas ulo. Bukan nyo nga yung bibig nyo. 3 subo na lang, Nay. Utang na loob. 3 subo na lang para matapos na. Sige na ho. Nay, wag niyong hintayin puwersahin ko kayong kumain, ha? Hindi niyo magugustuhan yon. Kaya sige na, kumain na kayo ng maayos. Pag di kayo kumain, lalo kayong magkakasakit. Gusto niyo bang mamatay agad? Yeah. Po. Ay, nandiyan na ho pala kayo. Sige na, ako na bahala dyan. Ay, hindi ho. Ayos lang ho kami. Ako na mabuti pa magpahinga ka na. Umuwi ka na muna at ako nang bahala mag-asikaso sa kanya. Ay, hindi pa ho oras ng uwi ko. Iha, isang beses ko na lang sasabihin ha. Umuwi ka na. Sige ho. Kung yan ho yung gusto nyo. Babalik na lang ho ako bukas, ha? Mauna na po ako. Ida, ayos ka lang? Ayoko nang makita ulit ang babaeng yun. Akala mo kung sino. Kung tratuhin ako parang matandang wala sa pag-iisip. Kamagal, tatawagan ko si Gerald. Sabihin mo sa kanya, ayoko na ng mga tagapag-alaga. Ayoko kung sino-sinong pumapasok sa pamamahay ko. Ida, ako nang bahala. Mabuti pa, dali na kita sa kwarto para makapagpahinga ka na. Ako nang bahalang magligpit sa mga kalat dito. Huwag mo nang pababalikin yun, ha? Oo naman, Ida, oo. Tapusin ko na nga ito at nang mabuhasan yung mga kailangan kong gawin. Nay, tulungan mo nga ako.
Masarap pa naman ang panangalian namin ni Ida mamaya. Iyaw na bangus na may... Teka, ang bangus nga pala nasa iyawan pa. Nako, baka sunog na yun. Noy, samahan mo nga ako sa banyo. Oo. Ida, sandali lang ha. Dalian mo, Noy. Kailangan ko nang magbanyo. Sandali lang, sandali lang. Nako po. Nako, nakaligtaan ko nga yung isda. Po, Diyos ko naman, Noy. Ay, ang init nga pala nito. Tignan ko nga. Ay, bakit mo naman kasi nakaligtaan, Noy? Wala tuloy kayo kuulamin yan eh. Ay, sus, naku po, nasunog nga. Teka, silipin ko nga yung loob, baka pwede pa makain. Pwede pa naman siguro to. Naku, pagagalitan ako ni Ida nito. Bumili na lang kaya ako sa karintere sa kabilang kanto. Kaso sayang ding tong Uy, ha? Ida! 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 Oh, Diyos ko! Ida! Ano? Bakit nandiyan ka sa sahig ng banyo? Paano ka? Nadulas ka ba? Tinatawag kita eh. Ang sabi ko, samahan mo ko sa banyo. Dahil Nako. puputok na yung pantog ko. Halika. Iupo na kita. Sabi ko naman kasi sa'yo, sandali lang eh. Saan ka ba nagpunta? Inuna mo pa yung kaysa sa akin. Yung ulam kasi natin nakaligtaan ko sa ihawan. Mas importante pa ba yung kaysa sa akin, ha? Bakit mo naman kasi pinilit magpunta dito sa banyo mag-isa? Nako. Dapat nga kasama ka. Pero hindi mo ko inintindi. Sige na, magbanyo ka na. Hawak na kita. Napilayan ka ba? Huwag mo nang uulitin yun, ha? Hindi na. Ida, pasensya na ha. Ida. Tignan mo tong dala ko. Noy, naantok na ako. Bukas na yan. Sus naman, dibilat mo lang mga mata mo eh. Sandali lang to. Bilis lang. Ano ba yan, ha? Eto. Ano yan? Diaper. Diaper. Oo. Bakit ang laki naman? Oh. At bakit may ganyan ka? Para sa'yo. Ano? Mukhang kailangan mo na magsuot ng ganito eh. Para di ka na nahihirapan magbanyo gaya kanina. Ayoko nga. Oh, Bakit ako magsusuot ng ganyan? ikaw naman. Ka na mahiya. Lahat ng matatanda na pupunta sa ganito. Pues hindi ako. Ida naman. Sus, tayo lang naman yung nakakaalam eh. Hindi ko naman papamalita na yung dating kapitapitagang guro ng Purok 5 nakasuot na lang ng diaper. Noy, pwede ba? Subukan mo lang bukas. Isang araw lang. Tapos pag ayaw mo talaga, hindi kita pipilitin. At saka ano ba, maganda to. Ito na raw yung uso ngayon. Hindi ito yung may pandikit. Mas madali na to kasi susuot na lang, parang pante. Ay, ilayo mo sa akin yan. Mas gusto ko nang magkandahirap-hirap sa pagbabanyo kaysa yung magsuot ng ganyan. Patayin mo na ang ilaw. Matutulog na ako. Sige, sabi mo yan ha. Ikaw bahala. Tony, alam kong maraming maayos na caregiver dito sa Pilipinas. Pero nagkataon lang na hindi ko gusto ang pamamaraan nung nakuha ni Gerald. Masyadong mabigat ang kamay at walang kalambing-lambing sa asawa ko. Kita kong hindi komportable si Ida sa kanya. Kaya kahit alam kong gumastos si Gerald, hindi ko na pinabalik yung caregiver sa aming tahanan. Mas mapapanatag pa ako kapag ako na lang ang nag-asikaso sa asawa ko. Kahit pa madalas niya akong kagalitan. Mas gusto ko nga yun eh. Dahil alam kong maayos pa ang takbo ng kanyang pag-iisip. Sabi kasi ng doktor, kailangan pa rin obserbahan si Ida. Nalagpasan man ni Ida ang unang atake sa puso, naapektuhan pa rin ito pati ang utak niya. Kaya nga ingat na ingat ako sa asawa ko.
inaalis ko agad ang mga bagay na maaaring magpataas ng emosyon niya. Siyempre masakit sa akin ang makita si Ida na wala na sa normal niyang sarili. Bukod sa pisikal na aspeto, ramdam ko ang kalungkutan ni Ida dahil limitado na ang kaya niyang gawin. Pero laking pasalamat ko pa rin sa Diyos at isa lang sa amin ang nagkasakit. Dahil paano na lang kung pati ako ay nagkaroon ng karamdaman. Sino na lang ang mag-aalaga sa mahal kong asawa? Wala namang ibang nakakakilala kay Ida kundi ako. Isa pa, hindi ko rin gustong iasa sa iba ang pag-aasikaso sa asawa ko. Akin yun eh. Responsibilidad ko yun. Kasama yun sa mga ipinangako ko kay Ida. Sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at sa sakit, sa yaman at kahirapan, hinding-hindi ko siya pababayaan. Tony, naging maayos naman ang lagay namin ni Ida. Kahit nagkasakit siya, malakas pa naman ako para alalayan siya o buhatin kung kinakailangan. Kaya nga palaging ipinapayo ko sa mga batang mag-aasawa na ang lalaki ay dapat magpalakas para mabuhat ang asawa nila. At ang mga babae naman, huwag masyadong magpalaki ng katawan para hindi mahirapan ang asawa nilang buhatin sila. Hindi mo kasi masabi ang buhay. Hindi mo alam kung kailan darating ang sakuna. Kaya nga nung sumampa ako ng 40 noon, inalagaan ko ang aking katawan. Hindi para sa sarili ko, kundi para kay Ida. At ngayon ay nagagamit ko na ang lakas ko para maasikasong mabuti ang asawa ko. Lalo na't maselan pa rin ang kalagayan niya. Napansin ko kasi na habang tumatagal ay unti-unting nanghihina ang asawa ko. Madalas siyang walang ganang kumain. Minsan naman natutulala ng matagal. At may pagkakataon din na sa tuwing kakausapin ko siya ay napakatagal niyang sumagot. Plano ko na sanang dalhin siya sa doktor para mapatingnan ulit. Kaya lang isang pangyayari ang hindi ko inasahang magaganap. Sa susunod na buwan, balak ni Gerald at Kaloy na dumalaw dito kasama ang mga apo natin. Sabi ko, magandang ideya yon. Tagal na nung huli nating nakasama yung mga apo natin, di ba Ida? Tama. Gusto ko yan. Isang gabi lang naman sila dito. Kaya mamaya, lilinisin ko yung 2 kwarto. Ayusin ko rin yung mga nakatambak doon. Sana hindi pa sira yung mga kutsyon. Pumili tayo kung kinakailangan. Pwede naman. Marami namang murang kutsyon sa palengke. Tsaka bumili ka ng mga kobre kama. Oo nga pala. At punda. Oo, gagawin ko yan. Hindi ko na alam nasan ang mga kobre kama natin. Mas gusto ko nang bumili ng bago kaysa maghalongkat pa. Nasa tokador doon sa kwartong malapit sa kusina. Sus, wag na. Bibili na lang ako. Ida, kumain ka pa. Kunti pa lang nababawas sa pagkain mo. Oh. Mantalang ako, patapos na. Ida, nabulunan ka ba? Ito tubig, oh. Oh, tubig, Ida. Ida! Ida, ayos ka lang? Ida! Ida! Diyos ko po! Ida, teka, dadali kita sa ospital. Sandali lang. Humawa ka sa wheelchair mo. Ida!
Gising na si Ida. Ida? Ida, naririnig mo ba ako? Nasaan ako? Nasaan ako? Ida, sa ospital. Nandito ako. Nandito ako. Sino ka? Sino ka? Naku, Nasaan ako? Nasaan ako? Nay! Ida! Nay! Ida! Nasaan kayo, Nay? Ida! Nasaan ako? Ida, sandali. Hindi mo ba ako nakikilala? Sino nito ang asawa mo, Ida? Ida, kumalma ka lang. Ida, sino nito? Nasa ospital ka, kasama mo ako, Ida. Huwag ka nang magpumiglas, baka mapano ka pa eh. Ida, tama na. Sino nito, asawa mo? Ay, sandali, hintayin mo ako. Tatawag lang ako ng doktor, sandali ha. Teka. Ida, may kailangan ka ba? Nauuhaw ka ba o nagugutom? Sabi ng doktor, kailangan mong manatili dito ng ilang araw pa. Baka abutin nga ng 1 linggo pa. Kailangan ka daw nilang obserbahan. Ida, may lugaw ako dito, mainit-init pa. Teka, palalamigin ko na to para pwede mo nang kainin anumang oras mo gusto. Tinawagan ko na rin pala yung mga anak mo. Sinabi ko, inatake ka na naman. Baka sa Sabado raw makadalaw sila. Dapat, hindi mo na ako dinala dito. Ano yun, Ida? Dapat, hinayaan mo na lang ako. Ida naman. Bakit ko naman gagawin yon? Para matapos na. Sa tingin mo ba, magagawa kitang pabayaan na lang? Ayoko na, Noy. Ida, Ayoko na. Ida, paano mo nagagawang sabihin yan, ha? Alam mo, napakaswerte mo nga't buhay ka pa. Yung iba, hindi na nabibigyan ng pagkakataon. Pero ikaw, 2 beses ka nang pinagbigyan ng Diyos. Ayoko na nga. Hirap na ako. Lalo na ikaw. Huwag mo nga akong dramahan ng ganyan. Malakas pa ako. Kaya pa kitang alagaan hanggang sa kaduluduluhan. Ang dapat mong gawin, magpalakas ka. Ayoko na nga, Noy. Suko na ako. Anong gusto mo? Ang iwan ako, ganun ba? Gusto mo mauna? Ano, at kang makarating sa finish line? Di bali nang maiwan ako basta matapos na lahat para sa'yo? Ida, paano naman ako? Anong gagawin ko kapag wala ka na, ha? Hayaan mo na lang ako maging mag-isa, ha? Ida, kapag nawala ka, alam ko magiging masaya ka kung saan ka man tutungo. Pero ako na maiiwan mo. Mamumuhay ako mag-isa. Malungkot at nagluluksa. At hindi ko alam kung gaano katagal bago maisipan ng Diyos na pwede na kitang sundan. Ayoko ng ganun. Ayoko. Kung mauuna ka, dapat yung nalalapit na rin ako. Huwag mong pangunahan ng Diyos. Dahil buhay ka pa. At yun ang paraan niya ng pagsasabing, Ida, huwag mo munang iwan si Nonoy. Ita, naiintindihan mo ba? Huwag mo muna akong iwan. Tony, nangyari na nga ang kinatatakutan ko.
mas lalo lang daw lalala ang kondisyon ni Ida sa paglipas ng panahon. Sa madaling salita, Tony, buhay pa ang asawa ko, pero Diyos na lang ang nakakaalam kung hanggang kailan ko pa siya makakasama. Tay, mga ilang minuto po ito pakukuluan. Patingin nga. Mga 5 minuto pa siguro. Malambot naman na yung baka eh. Sige po. Yung mga posit na nilagay ko dito, nasa na? Nandun na po sa labas. Dinala na ni Gerald, iihawin na yata. Ganun ba? Tapos si Zenny po pala, umalis sandali bumili ng soft drinks. Sino? Si Zenny, Tay, asawa ni Kaloy. Oo. Tapos Tay, yung sinaing pala. Hindi ko alam kung tama ako ng ginawa eh. Hininaan ko na yung apoy kasi ubos na yung tubig. Pero mukhang malata pa eh. Pasensya na po Hindi ko po kasi alam paano magsaing sa kaldero at apoy. Rice cooker lang po ang alam ko eh. Walang problema. Basta sinunod mo lang yung sukat na sinabi ko, ayos na yon. Kaya mo lang mainitan pa ng konti. Pero wag mo lang pababayaan, masunog ha? Opo. Puntahan ko lang si Ida sandali. Ay, sige po. Ako na pong bahala dito. Salamat anak ha? Ida, ayos ka lang ba dito sa kwarto? Di ka ba naiinitan? Gusto mo, hawiin ko ang kortina? Kanina ka pa nandiyan sa may bintana eh. May dala nga pala ako. Teka, upo muna ako at kanina pa ako palakad-lakad eh. Daming handa na mga manugang natin, Diyos ko po. May uulamin na tayo pang 1 buong linggo. Ito, minom ka gulaman. Sobrang lamig, ang sarap. Wala nga lang yung mismong sagot gulaman. Kasi hindi pwede sa iyo at baka mabilaukan ka. Yung sabaw lang ang pwede sa iyo. Ito, mistro. Dahan-dahan na. Sabihin mo lang pag gusto mo pa ha. Maya-maya lang kakain na rin tayo ng pananghalian. Ida, ganda ng tanawin ano? May usok mula sa iyawan. 2 matandang lalaki, parang bata pa rin kung mag-isip minsan. Kasama mga bubuit nilang takbo ng takbo. Pero tama nga ang sabi ni Gerald. Yung mga anak niya, pinatilyo't dalaga na parang may sariling mundo. Mga nakatungo lang sa telepono nila. Pero masaya ako't nandito silang lahat. Maganda naman ang naging buhay natin, di ba, Ida? Naging masaya naman. Sa tingin ko, natupad natin yung layunin ng Diyos para sa atin. Kung bibigyan ako ng pagkakataon, ibalik ang panahon o ulitin ang nakaraan, tingin ko, ayaw ko na. Hindi biro ang buhay. Kakapagod. Wala na akong mahihiling pa. Ikaw ba, Ida? May mga bagay ka bang nakaligtaan gawin? Matatawa ako pag sinabi mong oo. Dahil sa inahaba-haba ng buhay natin, bakit may nakaligtaan ka pang gawin? Meron pa ba? O sangayon ka na sa akin? Ida. Ida, mahal. Ida. Ida.
Ida. Mahal na mahal kita, Ida. Mahal na mahal kita. Antayin mo ko at susunod na rin ako, ha? Antayin mo lang ako. Bata-bata pa kami ni Ida. Palagi namin pinagtatalunan kung sino sa amin ang mauuna at sino ang maiiwan mag-isa. Naisipan pa namin magpustahan. Wala kasi sa amin ang gustong magpaiwan. Tila naguunahan kami umakyat ng langit. Ayaw naming maranasang mawalan ng minamahal. Hindi ko nga lang akalain na si Ida ang mananalo sa pustahan. Ako tuloy ang ilang buwan ng nagdadalamhati at nangungulila. Kasi mula noon hanggang ngayon, kahit wala na si Ida, hindi pa rin nababawasan ang pagmamahal ko para sa asawa ko. Sa ngayon, narito pa rin ako sa aming tahanan. Pinipilit ako ng mga anak kong tumira na kasama sila, pero mariin akong tumatanggi. Gusto kong manatili sa tahanan namin ni Ida. Alam ko namang nalalapit na rin ang oras ko at hindi ako natatakot mamatay. Katunayan, araw-araw kong tinatanong ang Diyos kung kailan ako pwedeng sumunod kay Ida. Kasi ayos na ako, Tony. Sapat na ang inilagi ko sa mundong ito. Wala na akong rason para magtagal pa dito. Dahil ang tanging dahilan ko para mabuhay ay nasa langit na. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa Puso, Nonoy. Sumasa Puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa